meron akong napansin kay Chamame. O tingin ko, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. For today's video, si Kuya Belgian po ay magdadrive ng kanyang sasakyan. At ang sarap po ng pakiramdam kapag ka po ako ay nakaupo lang. Siyempre naman po, ang ganda po pagka nakaupo lang. Dahil po si Kuya Belgian na yun po, nagdadrive po at nahihirapan po si Kuya Belgian sa kanyang pagdadrive. Bakit po? Kasi po ang kanyang seatbelt ay hindi kakasya sa kanya. Ganyan po talaga ang pagdadrive. Masarap po na ikaw ay ganito lang ang ginagawa mo. Diba? For the first time po, ayan na si Kuya Belgian magdadrive po para sa atin po. At syempre po, ang ingay yan. Ayan po mga kababayan ko, magandang araw po sa ating lahat mga amigo. At ito po, pauwi na po tayo ng bahay. At galing po kami sa may bilihan ng halaman. So meron tayong nabiling halaman mga amigo at mamaya babalikan po namin. Ay naku, excited akong sa halaman na binili namin. O mura ko lang siyang nabili. Doong sa dito sa Nueva Ecija, ginagaygay po namin mga amigo. Ginagaygay namin yung mga bilihan ng mga halaman. At sabi ko nga po sa inyo, after nito ay uuwi kami ng bahay, kakain kami, nagpaluto kami kaweng ng tinola, tortang talong, at saka adobong baboy, adobong manok. Bakit? Tatlong ulam namin. Ganito po yan, explain ko po sa inyo. Yung manok po, hinati ko sa gitna. Tapos yung kalahati ay si Chuchen na naman mahilig sa tinola, at saka si Belgian. So sa kanila yon. Tapos po, merong adobo. Ako mahilig ako sa adobo, sa amin yon, nila Kylie. Tapos tortang talong, kasama na yon. So yun po, hanggang mamayang gabi na po namin ulam yun. Tatlong ulam pero unti-unti siya. Ewan ko ba't mas gusto ko yung gano'n, yung kunyari manok, dalawang luto sa manok pero hindi maramihan kasi ayoko yung sobrang daming nakaluto tapos nila lang option. Ayun. So ayan po si Kuya Belgian, nandito po tayo at talaga naman po sabi ko nga po sa inyo, ang sarap ng pakiramdam kapag kami nagda-drive sa atin. So bahala na si Kuya Belgian dyan mag-drive at ako po ay magbablog lang dito, magsasalta lang po ako mga kababayan ko. So syempre araw-araw ganyan naman ang ginagawa namin. Si Ate Lenlen ninyo ay nasa school, bantay si Chuchen at mamaya uwi ng alas 3. Si Kylie ang uwi niyan alas 1:55 si Chuchen pagka Lunes hanggang Martes, Miyerkules hanggang alas 3. So makakauwi sila sa bahay mga 5:30 to 6, ganun po. So kami naman ay syempre may inaayos pa sa bahay, kaya po tayo ay busy-busyhan din po tayo. So yun po mga amigo, ang ating buhay dito sa Nueva Ecija. At syempre mababago na ito. Oo, mababago na po ito pag matinga po ang Matinga Kids at saka si Chamame. Siyempre si Chamame sasama naman namin yan sa aming pupuntahan ni Kuya Belgian kapag kasi pagka magkakasama kami. So possible mga amigo, ang gagawin namin siyempre lilib namin si Chamame kahit pa paano kung gusto niya para ma-relax po siya. Kasi for sure ang na-experience niya sa Equatorial Guinea na umuwi ay hindi biro mga amigo. Sobra po ang kanyang na-experience doon. So bakit ko nasabi mga amigo na sobrang hindi maganda or hindi maganda, kumbaga parang mahirap kasi ang buhay doon. Lagi ko sinasabi sa inyo, syempre siya lang ang bumubuhay sa kanyang mga anak doon. Umuwi sila doon na lahat-lahat kailangan niyang mag-work, kailangan niya ng ganito, kailangan niya ng ganyan. Diba? Ang daming So siguro yun nga nakapag-decide kay Chamame kaya siya pupunta ng Pilipinas dito kasi walang patutunguhan yung pag-aaral ng mga bata doon kahit makatapos ng pag-aaral. Why? Kasi wala silang ibang option kung hindi sa salita lang nila isa Spanish at saka French. Unlike dito sa Pilipinas, international ang English language at kahit saan ka bansa pumunta ay for sure makakahanap ka ng trabaho. So tayo mga Pilipino kahit na mga nagtitinda or nasa palengke or nasa mall, lahat yan ay marunong mag-English kahit papaano. Hindi kahusayan pero syempre nakikita naman natin na marunong tayo makipag-communicate kahit sino pa yung ating makausap. So yun po mga amigo. So anong latest sa Africa? Yan ang question. Anong latest doon? Bakit di pa
bakit hindi pa pumupunta ang Matinga Kids dito sa Pilipinas? Ano ba ang kulang? May inaantay pa ba? 'Di ba? Meron pa mga dapat ayusin? Ano ba? Opo, sa yung kanilang grades po mga amigo, yung mga bulletin nila, nakuha na lahat except po kay Bibian. Hindi ko sure kung nakuha ni kay Bibian kasi hindi pa kami nagkakausap. So ang huling usap namin ni Misma ay sobrang kalungkutan ang na-experience niya sa Equatorial Guinea. Kalungkutan bakit? Kasi nga po mga amigo, nasanay na sila sa Pilipinas. Kaya po nung bumalik siya doon, syempre iba yung buhay na nakasanayan nila dito sa Pilipinas. And then napansin ko meron din ako napansin kay Chamame. Ayun, meron ako napansin kay Chamame. O tingin ko sa like ko siyang kausap, ganoon pa rin siya, masiyahin naman siya. Pero ang napansin ko kay Chamame is naandoon yung panghihinayang. Napansin ko sa kinikilos ni Chamame. Oo. Meron ako napansin sa kinikilos ni Chamame. Yun po mga amigo, yung naging ano siya, yung paging parang dahil sa mga panghihinayang niya na sila ay umuwi dito sa bumalik sa Africa. Syempre, yung napansin mo na lalong mabait si Chamame. Ngunit syempre minsan pagka hindi kayo nagkakasundo, makikita mo talaga na Afrikana is Afrikana. Ngunit subalit datapwat, sabi ko nga po sa inyo, ang napapansin ko sa kanya is ngayon, nung time na hindi po ako nakikipag-communicate sa kanya, kaya nakita niya yung value natin na nakasama natin siya before. Siyempre before ako nagpo-provide ng lahat-lahat, lalo din sa Pilipinas, wala naman siyang iintindihin kung hindi alagaan lang niya yung mga anak niya, di ba? Oo, napakahirap maging provider, yun ang totoo mga amigo. Siyempre not only dahil mahirap mag-provide, yun ang totoo, kasi kailangan mo magtrabaho. Ako, never naman ako nag-complain, pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi God will provide. Lahat pinoprovide niya mga isang taong mahigit na nandun sila Chamame, na-provide lahat sa pag-aaral, sa lahat, walang walang sponsor yun mga amigo. So ayan po, traffic po, dahil si Kuya Belgium po nga nagdadrive. Pag si Kuya Belgium po talagang traffic yan. Yun po mga amigo, basta yun ang napansin ko kay Chamame. At hindi na siya yung ngayon nakakausap ko na siya ng masaya, na walang drama sa buhay, masaya lang, happy lang. Kasi yun naman nakita natin kay Chamame, di ba? May maaaring may mga pagsubok before, pero ang napansin ko kay Chamame nga is mas mas na-appreciate niya lahat ng mga effort na ginagawa natin ngayon, o mas na-appreciate niya lahat ng bagay na binibigyan natin sa kanya. Kahit ako, pagka ako nasa kalagayan ni Chamame, syempre magiging grateful ako, magpapasalamat ako kasi nagkaroon ng second chance. Kasi kung tutuusin, di ba, kung umuwi na sila doon, bakit ko pa bibigyan ng second chance, di ba? Umuwi na sila doon, ba't pahirapan ko pa yung sarili ko? Pero kasi may mga bata po, mga amigo, na deserve mag-aral dito sa Pilipinas. Kaya pilit nating inilalaban yung pangarap na yun. Opo, pilit nating inilalaban yung pangarap ng mga bata na makapagtapos sa dito sa Pilipinas. So yung pagkatapos ng mga bata dito sa Pilipinas, makakuha ng magandang kurso, hindi po para sa akin, at hindi rin po para kay Chamame lang, kung hindi para sa mga bata po. Kasi kapag ka po sila ay nag-stay doon sa Equatorial Guinea, walang kasiguraduhan po yung magiging future nila. Kaya po muli ngayon mga amigo, susugal tayo sa sugal ba tawag doon? Tayo po ay, hindi pala sugal ang magandang term, tayo po ay ilalaban natin ang future ng mga bata. Opo, kaya yung mga napansin ko kay Chamame na yan, yung napansin ko lagi siya nagti-thank you, gracias Raul, sabi niya, thank you sa lahat ng mga ginawa mo sa pamilya ko, hindi ko makakalimutan yan. Doon ko nakikita, grateful naman talaga siya. Kasi kahit yung mga bata grabe mag-thank you sa atin Yun ang napapansin ko. Grabe silang mag-thank you. Tapos syempre
bawat ibibigay nyo sa kanila, yung nandun yung pasasalamat at nandun yung kagalakan sa puso nila. Kaya malaking changes kay Chamame, malaking pagbabago kay Chamame. Hindi na siya yung kagaya before na yung magkapasalamat siya ganyan, pero ngayon mas na-appreciate niya yung mga ginagawa natin sa kanya. Kaya sabi ko kaya Chamame, ang gagawin lang niya ay magtiwala lang sa akin na magagawa uli namin kung ano yung nagawa namin before para sa kanya mga anak. Yun yung maipagpatuloy yung pag-aaral. Basta sumunod lang ang mga bata at huwag maging pasaway. So ayun po mga amigo, thank you so much po dahil nandiyan kayo parate kahit na ayan nagkukwentuhan lang tayo, diba? Kayo ano masasabi niyo mga amigo? Ngayon pa lang tatanong, pabor ba kayo sa pag-uwi ng Matingga family? Kayo tatanungin ko, ilan ang pabor at ilan hindi. Ipaliwanag niyo sa akin bakit kayo pabor at ipaliwanag niyo sa akin bakit hindi kayo pabor. So para malaman ko ang inyong sentimiento. So yun po mga kababayan ko. Maraming salamat po sa panonood po ng episode na ito. Episode na kung saan ay grabe yung pagbabago kay Chamame. Hindi ko man nakakasama pero pagka nakakausap at nakaka-chat ko ay kita naman yung pagiging grateful niya. So enough na sa akin yun, yung magtiwala muli si Chamame sa akin. At lalong malaking tiwala nun kasi syempre uuwi siya dito. Pagka uwi siya dito sa Pilipinas, ikakatiwala niya yung mga anak niya sa atin. Yun ay okay na para sa akin, para magpatuloy po tayo sa pagtulong sa kanila. Syempre hindi lang sa kanila, pati pagtulong po sa mga kapwa natin Pilipino dito na deserve din namang tulungan. So maraming salamat po mga amigo at tayo ay magkape muna. Kakape pa lang kami. At God bless po mga amigo at mapagpalang umaga po. Umaga at tanghali na pala. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ang husay na ni Kuya Beljun mag-drive, nakaka-amaze. Iba talaga si Kuya Beljun, no? Ikaw Beljun, isang tatanungin ko sa'yo. Pabor ka ba na pumunta mga bata rito at bakit? O hindi ka pabor? Diba? Pabor ko para matupad yung ating pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ano ang masasabi mo na sa mga tao na humahadlang sa katatagumpay ng mga bata sa pag-aaral dito? Epekto kasi ang isipin mo kung paano ka uasinso. Ano ang masasabi mo sa mga tao na pilit na hinahadlagan ang pagpunta nila dito sa Pilipinas? Ignore them. Focus on yourself. Papaano kung Focus pilit on your success. kung pilit na tayo sinisira, nire-report mga ganyan. Anong gusto mo gawin? Kailangan mo bang umaksyon o manahimik na lang? I think kung talagang makakasira na sa pamilya, matingkay ka lang umaksyon na. Pero kung sa palagay mo na hindi lang yan para manggulo ay hayaan mo sila. So ayan po sa pagdadrive ni kay Beljun, nakapagsalita pa siya kahit papaano. Salamat po at God bless po. Tayo ay kape. Sabi nga ganon ni Chamame ay hola. Hola. God bless po mga amigo. Salamat po.